Tao po! May tao pa dito guys. Imposibleng wala. Kasi ito yung sinasabi nung taga-barangay na pinagsisikapan ng estudyante na maitutulong na lang niya sa lola niya yung pagkukuha nitong mga ano na ito. Mga kahoy. Ang dami oh. 6:54 AM at dumating na naman ang oras na kinakailangan na nating bumangon para makatulong. Good morning guys. Gising tayo mahag ngayon kasi mission tayo ulit. Si Rans kong gising. Ay, gising na? Kape. Kape. Tingnan. Ay, itim na itim yan ah. Sakto lang. Sakto lang. May mainit pa. Meron pa ako mainit. Ito. Almusala namin madalas. Kape lang. Tapos, diretso mission na kaagad. Kaya nga, nung last time na mission namin sa San Juan, talagang sobrang saya namin kasi nga ganoon kami tinreat ng mga tao doon. Kaya masarap bumalik doon. Kaya ngayong araw, babalik tayo doon. Susubukan natin kung ano yung may tutulong natin. Kung minsan talaga sa paghahabol namin sa oras dahil nga bitin na bitin talaga ang isang araw sa amin, ay hindi na rin namin nagagawa minsan na kumain. Guys, ready na kami ni Rans at syempre tingnan natin yung labas kung gaano kaganda ang umaga. Grabe oh. Ganda ng init guys. Ayan, maganda yung magiging lakad na naman natin ngayon. Sa totoo lang dito po sa Quezon, sa kabahan ng Quezon na to, simula nung dumating kami, hindi pa umuulan. Hindi ka guys sa Bicol na talagang kahit summer umuulan. Kaya dito magagawa mo lahat ng mission na gusto mo. Ayan, maganda oh. Ganda ng panahon. Ilagay na tayo ng gamit sa loob ng sasakyan. Okay. So ready na kami ni Rans. Madilim pala dito sa kabila. So ready na kami ni Rans at samahan nyo kami sa panibagong biyahe natin ngayong araw. So guys, andito na kami ngayon sa daan patungo doon sa San Juan. At may nakita kasi kami ditong tindahan ng mga bigas. So bibili tayo kasi yung nasa bahay ay yung pamimigay nga natin. Nakarepack na kasi yun, nakaready na yun, kaya hindi na pwede. Kaya kuha tayo dito ng nakasako na bigas para in case na may makita tayong pwedeng mabigyan o matulungan, may maibibigay tayong pasalubong sa kanila. Daming bigas guys, no? At saka mas mura pala yung bigas dito kumpara sa Bicol talaga. Halos lahat ng bilihin dito ay mas mura kumpara sa Bicol. Akala ko baliktad dati. Kapag ka nasa medyo syudad ka na, mahal na yung bilihin, pero baliktad pala. Waiting na lang tayo kay Rans, mga bayan, at kinukuha niya yung change dun sa bilihan ng bigas. At bumili na tayo ng 5 sako ng bigas. Kahit pa paano, syempre kailangan may pasalubong tayo sa kanila. May 10 pesos ka na dyan. 10 pesos meron? Dito, kunin mo. Yan mo kung may barya dyan. Binigay ko sa mga badyaw kanina eh. Yan mo kung kasya pa. 5 pesos, 10 pesos. Alam nyo guys, sa totoo lang, hindi na namin alam talaga yung daan pabalik doon sa mga pinuntahan namin noong nakaraan. Pero susubukan na lang namin na kumbaga baybayin kung ano yung mga dinaan namin noong nakaraan. Bahala na. Pagtanong-tanong na lang natin para po nang sa ganun ay makabalik tayo dun sa napunta natin noong nakaraan. After 30 minutes siguro, mga 30 minutes. So andito na tayo ngayon sa San Juan, sa
hanaw-hanaw. At sa awan Diyos, nahanap naman namin yung location. At dito yung unahin natin puntahan, yung nai-upload ko nung kahapon. So meron kasi doon nilalapit sa katabi nila na estudyante. 'Di ba, sabi ko nga ang target natin na ngayon ay makapag-scholar. So susubukan nating bisitahin kung nandiyan sa ngayon, kung siya po ay walang pasok o hindi pumasok. 'Di ba, kasi minsan may iba't ibang reason naman para kaya hindi nakakapasok ang bata. Wala kaming contact dito o anuman. So magta-try lang kami. Diretso ba o dito? Diretso? Wala tayong nabok na Masya, peaceful. Buti na lang, sanay kami sa ganito, yung mga walang pinangahawakan na location. Nakakarating na lang kami ng sa tulong ng patanong-tanong. Minsan kasi guys, nadadala kaming gumamit ng ng mga online map. Grabe, ganda, laki ng ang lawak ng taniman din ng palay dito guys, grabe. Pero parang parang buwan pa yan. Oo. Kasi wala pa, hindi pa siya naninilaw. Hindi pa nga, tsaka Sa atin, malapit na mag-anihan ng mga tao doon. Kasi sinamantala nung mga tao sa Bicol ng talagang ulan ng ulan ng tanim, kaya sobrang tataba talaga doon ng palay sa ngayon. parang bawabangan ng palay dito. Grabe si kuya, walang busi-busi na. Lapit na tayo guys. Kita-kits tayo doon sa bahay nung susubukan nating tulungan. Guys, dito na tayo kay nanay. Bisita tayo kay nanay. Kamustahin natin. Ay, kamusta ho? Ay, ito. Nasaan ho si Giseline, narinig, nagtutungga. Nagtutungga, nagbubumba? Oo. At may pinagbubumba siya doon? Malayo? Hindi, doon lang. Oh, galing naman ni Giseline guys, Yun yung hanap buhay kasi ni Giseline, di ba nay? Oo. Yung pagtutungga, doon siya umiipon ng pera. So, tinan nyo na kahit ganun yung sitwasyon niya, may kapansanan nagsusumikap maghanap buhay. Nagtutungga, nag-ano daw ng bomba doon sa mga naglalaba, tapos binibigyan siya ng 50, ganyan, 60, 40. So silipin natin din mamaya bago tayo pumunta doon sa lalapit. Pupuntahan natin ngayong araw ni estudyante. Tara guys, puntahan muna natin hindi ko pa pala alam pangalan. Puntahan natin yung estudyante. At sila lang daw po kasi nung lola niya yung magkasama dito. So medyo nakaka-relate kasi ako sa ganito. Kasi noon talaga lola ko lang talaga yung kasama ko, kasi syempre nagkatrabaho din yung mga magulang ko. So sa lola talaga ako lumaki, kaming dalawa lang. Kaya medyo gusto kong malaman yung nila, yung kwento ng buhay nila, tapos kung ano may tutulong natin. Kasi nga po ay pares talaga kami ng ng sitwasyon noong panahon na buhay pa yung lola ko. At si Giseline, mamaya titingnan natin kung ano yung ginagawa niya po dun sa pinagtatrabahuhan niya, di ba? Nakatutuwa ako dun sa bata kasi kahit ganun siya dumidiskarte sa buhay. Ay, sarado. Ano? Sarado guys, kasi ito yung kubo, ito yung pinunta natin noong nakaraan. Ayan, sabi nila kapag may tao, bukas daw itong gate. Pero sarado kasi itong gate. So baka walang tao pa rin. Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! Yuhuu! Wala talagang tao guys. Dito kaya sa unahan, may mga bahay pa kaya dito. Tingin mo. Tingnan natin sa una-unahan. Tara guys, tingnan natin sa una-unahan kung may kung may bahay pa dyan.
Tingnan nyo yung bahay nila, oh. Kawawa din talaga. Wala pating kagamit-gamit sa loob. O baka lumalis na sila dyan. Tagal na yan kayang ganyan. Nandiyan po yung mga ano. Ha? Yung mga manok. Niisip ko baka umalis na sila kasi nung nakarapagpunta natin, ganyan na ganyan din po yan. Sarado yung gate. Bukas lahat ng ano. Tapos walang gamit sa loob. Andito na tayo sa ano. Sitio ano yan? Sitio Duhatan. Andito na tayo sa Sitio Duhatan. So may natatanong naman ako mga bahay pa doon sa dulo. Susubukan nating tingnan. Scout natin. Kasi yung pupuntahan namin ni Rans doon naman sa kabilang ano, sa kabilang barangay. Estudyante din yun kaso nasa school pa. Mukhang okay naman buhay dito, guys. Malalaki naman mga bahay. Hello po. Feeling ano, feeling kilala. Feeling kapitbahay. Mga taniman dito. Puro taniman dito. Wala, okay dito, okay buhay ng mga tao dito. Masisipag siguro mga tao dito magtanim. Hacienda. O parang hacienda, ikot na tayo. Parang sarap tumira dito, ano? Alam mo yun, parang tahimik, tas parang walang pakialaman mga magkakapit-bahay, ganun. Yun lang, saan tayo iikot, hanap tayo na pwede maikutan. Tignan nyo, ang gaganda ng bahay, oh, yan. Oh. Mga sementado talaga. Tindahan. Ang laki, ano? Ikot na tayo dito, mukhang pang room tour na dun, ah. Laki ng bahay, grabe. Tindahan pa. Tindahan, pag ganyan yung maganda, di ba? Yung taas, yung may up and down ka, tapos yung babae tindahan, yung maganda talaga yun. Kasi, kumbaga may umiikot pa na may pinag-iikutan pa yung pera mo habang ano, habang hindi ka umuupa ng pwesto, mga ganung bagay. Mga bagong gawa bahay dito, oh. Try ulit natin. May tao. May tao pa dito, guys. Imposibleng wala. Kasi ito yung sinasabi nung taga-barangay na pinagsisikapan ng estudyante na maitutulong na lang niya sa lola niya yung pagkukuha nitong mga ano na ito, mga kahoy. Ang dami, oh. Yung estudyante po nangunguha, yung babae po yun. Siya ang nangunguha nito para hindi na ni lola niya po problemahin daw yung panggatong kasi doon yata nahihirapan yung lola niya sa pagkuha ng mga gatong. Wala nga lang talagang tao sa ngayon. Pero susubukan natin kasi may nakita akong mga tao doon. Subukan natin magtanong-tanong kung nasa saan yung lola ni nung estudyante gusto nating matulungan dito. May mga hayop, may ano, may mga manok. Ano? Mas may aso, kaya imposibleng walang tao diyan. Meron pa rin yan. Wala lang talaga siguro silang gamit, kaya ganun yung ano, yung bahay nila na mukhang wala nang nakatira kasi walang mga gamit na ano. Oh, may tao dun, oh. Oh, hindi, may matanda, oh. Baka siya yun. Try natin. Nay! Dang araw ho! Ito si nanay. Nay! Magandang hapon po. Ay, umaga pala. Kayo nakatira dito, Nay? Opo. Ay, isa ka nagtatabo. At dito nga ay nakausap na namin si nanay. At tumagal din ito ng halos kulang-kulang 30 minutos na mapapanood nyo sa susunod na episode ng vlog natin. Sasama ko kayo ngayon dito. Oh, ito yung mga ano. Hindi, ano sila, nagpunta lang dito at binisita sila nanay. So may pupuntahan tayo ngayon na
pwede nating matulungan sa titik, pero hindi pa natin sure, no? Kasi nakita nila din na deserving na matulungan, so subukan nating bisitahin. Palabas na tayo guys dito sa lugar na ito, dito sa Hanaw-Hanaw, San Juan, Batangas. Palabas na po kami. At kanina na pagtigil namin doon kina Jesseline ay ang daming tao doon, at sila nga ay nagpunta lang daw doon para yun nga siguro makapagkwentuhan ganyan, tapos makita tayo. Kasi nga yung may tinanong ko kanina, sabi ko kung saan sila, sabi ay pumunta lang daw doon at titingnan lang daw tayo. So maraming salamat sa kanila kasi ang dami nilang naituro sa atin na pwede nating mapuntahan. Kaya naka-schedule na sila sa atin. Yun nga lang talagang ngayong araw kasi may schedule pa tayo ng alas 12, at yun ay hinahabol natin kasi estudyante. So sana maabutan natin doon. Kaya sabi namin i-schedule na lang namin ng ibang araw. At talagang sa mga naikwento nila doon, sa mga tinuturo nila na pwedeng mapuntahan, ay talagang sobrang gaganda talaga ng kwento ng buhay, na alam kong marami tayong matututunan, marami tayong mapupulot na aral ganyan, at mamamangha sa mga iba't ibang kwento ng kanilang pamumuhay. Kaya ayun, abangan nyo na lang yun, yung mga pwede maging vlogs natin doon. At promise pupuntahan talaga namin yun. Hindi namin sasayangan yung effort ng mga taong pumunta kanina dyan para lang mailapit din yung mga alam nila. Kaya yun, salamat ulit sa inyo lahat. At kita-kits tayo doon sa location na pinuntahan natin noong nakaraan na isla. Sana mahanap natin yung lugar kasi hindi din namin masyadong kabisado, pero hopefully ay mahanap natin. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Guys, dumaan muna kami ni Rans dito sa Mang Inasal kasi nga wala pa kami umagahan, kapilang umagahan namin kanina. Ang oras na ay 12 PM, so gutom na rin talaga kami. At kahapon bumili kami ng pagkain, nilagay namin sa ref, pero limot namin na may pagkain pala kami doon. Kaya dito na lang kami manananghalian. At si Commander naman siguro ay umorder na rin ng pagkain niya sa bahay. So ayan, dito si Rans. Kaya muna, bawal lang ng Only Rice, bawal. Mang Inasal kasi kilala sa Only Rice. So pero bawal lang Only Rice. Ha? Diet. Pero malapit na to sa di ba? Dun sa pupuntahan natin, malapit na to. Makalampas itong bayan na to. Ha? Makalampas itong bayan na to. Oh, makalampas ito papasok na tayo dun sa isla. And I really wanna know if I'll ever figure. Tapos kami kumain guys, grabe sobrang busog. Kahit na ang kainin mo lang dito yung single na rice, talagang sobrang busog na busog pa rin. Ang huling ang kain namin ni Rans nito sa gantong kainan sa Inasal ay parang 1 year ago na yata yung nakakalipas. So wala namang isang taon na, no? Nung nagpaani ng sa Isabela, doon kami huling kumain. Pero nung nasa Batangas kami, nagtatrabaho kami ni Rans, dahil nga sa maliit lang naman talagang kinikita, talagang bumabawi kami sa pagkain sa ganito, di ba? Nung kumakain tayo ng Mang Inasal, ilang kanin na ubos mo? Dito. Tara, sakay tayo. So si Rans, kakapito talaga yan guys, na kanin noon nung panahon na sobrang payat na payat pa niya. Guys, dito na tayo guys sa papasok dun sa location. Ayan, nakikita nyo yung karatula dyan. Kita ba? Puktol. Medyo kalawangin na kasi. Pakita mo nga. Kalawangin. Hindi na masyado makita, no? Ayan, Sitio Puktol. Ayan, kaparas ng pinuntahan natin sa Kapalongga. Paras pala sila ng yung sa atin lang, barangay ba yan? Sitio yung sa atin, dito barangay. Barangay Puktol, dito naman sitio. Paras na paras sila ng sitwasyon, isla na lumulubog sa tubig. Ayan. So hindi ko lang alam kung anong ibig sabihin ng Puktol in other words, guys. Paki-comment nga sa baba kung may idea sa inyo kung anong ibig sabihin ng Puktol, no? Kasi nahiwagaan ako bakit same sila ng situation ng lugar, tapos pares pa ng pangalan ng sitio man o barangay. So dito rough road na talaga guys dito. Ayun, kung makikita nyo,
magalaw yung ano natin, magalaw yung sasakyan natin. Ayan o. Ay, okay naman na yun. The joke lang, ginalaw-galaw ko lang yun. Ano talaga siya, pero rough road talaga. Ayan o. Pakita mo nga runs dyan sa labas. Kung makikita. Kita ba dyan? Ayan, kita nyo. Talagang rough road. Pero okay lang yung pagkakagalaw-galaw kanina. Ano na to, sulok na guys. Tingin tayo, baka may sumayad na naman ng bato sa ilalim. Nung nakaraan kasi, may malalaking bato dito sayad sa ilalim ng sasakyan natin. Ito na nga lang sasakyan natin, pag nasira pa yung ilalim, wala na. Kaya kailangan natin ingatan pa rin. Paglabas natin dito, dagat na to, di ba? Ilog ba o ano? Ano bang dapat doon? Dagat din. Ha? Dagat na rin yun, ano? Alat na yun eh. Oo, alat na yun kasi nahaluan na ng dagat. Ayan o. Lapit lang pala. Dagat na siya o. Ganda, parang sarap maligo ron sa. Dapat may dala tayong damit. Ayan o. Tayo nakamotor. Ganda. Pwede kaya tayong dumaan doon sa gilid dun? May ano yata dyan, no? Yung malalim dyan. Ganda oh. Ang linaw pa naman, blue-blue yung tubig. Ito yung sinasabi nila nung mga tao dito na kapag daw may bagyo dito, ito yung talagang puno na ng tubig. Halos talagang wala nang makakalabas. It's either magbabangka ka o ano. Pero ito talaga, wala na daw talaga. Puno daw talaga ito ng tubig guys. So ibig sabihin talagang sobrang delikado dito sa lugar na to. Para sa akin nga, alam mo kung ako, mga magulang ko nandito dito, sisikapin ko talagang may alis dito ang magulang ko. Kasi every time na may ganung sakuna, hindi talaga ako makakatulog kapag kagano'n. Alam kong yung magulang ko nasa ganito, tapos alam mo ako nagtatrabaho kung saan man. Yun yung unang-una kong ipa-priority pagsisikapan ko may alis yung magulang ko dito. Kung ako yun nandito tapos binata ako ganun, ipa-priority ko muna talaga yun. Kahit siguro hindi binata, kahit may asawa ka na, ipaunawa mo sa kanya na kailangan natin sila doong alisin, ganyan. Kasi tinan nyo oh, grabe, nasa gilid na lang, malalim na. Imaginein mong natatawid lang pala to ng ano dati, di ba? Ng lakad, sabi ni nanay. Nilalakad lang nila patawid doon, talagang halos hanggang tuhod lang. Tapos buhanginan daw yan, malawak na buhanginan. Kasi nga isla eh, di buhanginan talaga yan. Tapos ngayon imagine mo ganyan na siya kalaki. Kaya mo lang ngayon yan, Rans? Kaya mo lang ngayon yan, tawid rin sa kabila. Ha? Ayun naman. Kaya, kung malakas ang agos. Pagod lang. Kung malakas ang agos. Lalaki ng bato oh. Pero parang malayo. Malayo no? Alam nga kami. Hindi ayaw. Kaya may timbulan. Kung may timbulan, kaya yan guys. Pero kung lalanguyin mo yan, medyo may kalayuan talaga. Siguro dati nung mga ano pa talaga ako sa pagdadagat. Nung batak pa sa... May dagat. Ayun, may pumapasok din dito oh. Ano kaya to, government? Marami. Labasin muna yung iba. Pating labasin muna. Hindi kasi dyan. May mga pumasok guys dito sa location oh. Hindi ko lang alam kung naliligo itong mga to o from government. Baka namimili ng isda dyan. Pwede rin kasi bilihan dito ng isda, di ba? Ay, dinadayo nila yung ano dyan, mamasitas. Alin? Yung bagay. Mamasitas, ano yun? Yung bagang ano ng oyster sauce. Ah, dito? Yung mga sabi gawa ng mamasitas. Ah, baka mga ano to, employees. O doon dito sa ano? Bats if they... Ano yung kuryente yun ah? Batilik. Sa kuryente. Tara, diretso tayo. Dito na tayo sa location. May mga motorista na pumunta dito kasi nga daw balita ko may paliguan dito. So ayan oh, may mga motorista, may dala silang lagayan ng ano, mga pagkain. So possible may malapit na paliguan dito. Naglumabas si Rans para tanungin guys kung
Andiyan ba yung target natin ngayong araw? Para na sa ganun masimulan na natin to pag-interview kay nanay. Dito yung kumain kami noong nakaraan. Dito yung pinaghanda nila kami. Sobrang sarap ng pagkain nila talaga. Sarap magluto. Kaya memorable ang ano na yun, yung mga oras na yun sa amin. Kasi nga 'di ba sabi ko sa inyo na doon lang may time na nasa mission kami ay may nag-treat sa amin ng gano'n. Kaya hindi namin makakalimutan din tong lugar na to. Kaya salamat sa kanila. At ayun, tayo na lang natin si Rans na dumating. Ay, si Rans, oh. Yun, dun sa bahay dun. Yung tatanong. Okay guys, positive. At nandito si nanay. So, mapanood nyo tong vlog na to kay Commander. Pero titingnan ko kung pwede din nating i-upload sa atin. Bababa muna tayo para mag-mission. Para magpaabot ng munting tulong dito kay nanay. Ayun yung bahay niya, oh, guys. Siya yung nung nakaraan sa vlog ko, siya yung nagwawalis. Napaka-kuwela niya, napaka-bibo. At hindi nalalapitan ng mga tao dito, pero kami nalapitan namin, akbayan ko, nakausap ko, nakakwentuhan ko, kaya alam kong sabi ko, bakit sa amin nakakalapit ka na, bakit sa iba ayaw mo? Sabi niya, ewan ko din nga kung anong meron sa'yo, bakit ako nakakalapit sa iyo, sabi niya ganun. Kaya hindi niya napansin na akbay ko na siya, kasama ko na siya din sa bahay niya, hindi niya napansin. So tingin ko makukuha natin yung loob ni nanay for the second time. Kaya baba na tayo, tara, interview na natin siya. Maraming salamat sa inyong panunood at pagsama sa journey namin ngayong araw. Itong video na ito ay mapapanood nyo kay Commander ni Marcos. At kita-kits tayo sa susunod naman na episode na gagawin natin. Maraming salamat po. Sky is falling down.